sa lahat mga kapatid. Bless the Lord is good. So, bago po ako magpunta sa mensahe ng Panginoon, nais ko po ukawin ang ating pong atensyon, ang ating pong puso, at ang ating pong isipan. While we are enjoying our worship today, meron po tayong mga kapatiran, very close friend of mine, na medyo po nahihirapan doon sa ospital, si Pastor Sunny po. So, nandun na po siya for about 3 weeks now, 2 to 3 weeks now. Kaya po, bago pong magsimula, nais ko pong maghanda tayo ng ating pong sacrificial giving mamaya. Inuna ko po yun ngayon para mamaya po hindi na po tayo mabibigla na tayo po magkaroon ng pagkakataon makapag-share ng ating pong tulong financial para po sa ating kapatid. Kasi po 3 linggo na sila doon, although nandun po siya sa DGH. Marami pong marami pong expenses. Alam natin malaking portion ng kanila po ginugugol ay libre doon. Pero yung pag-i-stay po nila doon ay nag-i-incur din ng expenses. At hindi natin alam kung ano yung mga babayaran nila paglalabas po nila ng ospital. Kasi po kanina habang nag-worship tayo, nagaganap po ako, masayang nakikita ko sa iglesia. Pero dinako po ako ng Panginoon sa kaisipan na meron tayong kapatid that while we are enjoying our worship freely, malalakas tayo, masasaya tayo. Pero meron tayong kapatid din, hindi lang siguro si Pastor Sunny. Si Pastor Sunny ay sa physical na nahihirapan, maaaring ang iba sa atin ay nahihirapan emotionally, relationally. So, dinako yun sa akin ng Panginoon. Kasi, naisip ko na while I am enjoying praising God dun sa awitan na ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan. It's so hard. It's very hard to be amazed, mga kapatid, sa kadakilaan ng Diyos. Sa totoo lang, kung nandun po tayo sa kalagayan, nahihirapan tayo, o marami tayong questions sa ating isipan. Nangyari po sa amin yan ni Sister May, nung pandemic po, nung nandun kami sa Laguna. Mag-iisang buwan kami doon, kami ng sakit. At mga kapatid, dumadalo din kami doon sa parang, yung masyadong kalungkutan na parang matatapos na ang buhay. Dumako kami doon. Hindi lang ako si Sister May, mas higit siya. Pero mga kapatid, ang nakatulong sa amin ng malaki. Of course, we know the truth about God. Of course, we know that. Pero yung physical expression po noon, ng nakamamanghang gawa ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-remind sa amin ng kung paano nag-care. Ano yung nag-care sa Panginoon? Kung paano nag-care ang mga kapatiran. Tawag, padala ng pagkain, kahit nasa Laguna kami, nagpapadala ng pagkain, tumutulong, nagtatanong, nagpapadala ng mga yung pang-swab na gano'n nakakarating sa amin. Yan po yung malaking dahilan. Of course, we know at nandiyan ang Diyos na tumutulong sa atin, mga kapatid. Pero ang kamay ng Diyos ay tayo. Nararamdaman natin ang Diyos, nararamdaman natin ang kamay niya, ang pag-ibig niya sa pamamagitan po ng isa't isa. Yan ang katotohanan. Nai-encourage na. Kaya tayo nagsasama-sama every Sunday. Kasi nagpapalakasan tayo. So,
nawa po mga kapatid, mamaya, paalala niyo sa akin, sa announcement mamaya, ihanda po natin, magkaroon po tayo ng not just giving, but a sacrificial giving for Pastor Sunny para po sa kanyang pangailangan. Hindi po siya nanghihingi. Wala po siyang sinasabi sa akin. Hindi po siya nanghihingi. Alam kong tinutulungan siya ng mga kamag-anak niya na nagmamahal sa kanya. Alam kong tinutulungan siya ng mga anak niya. Wala siyang hinihingi. But we have an obligation to express that we love Him. Alam ko ang iba sa inyo, sikreto ng nagbibigay ng pagkain. Alam ko yun. Nakakarating sa aking kamalayan. Ang ilan sa inyo, for 2 weeks, ay nag-express na ng pag-ibig. But this time, we want it corporately. Yung buong church na mararamdaman niya na we love Him. Na mahal natin siya. Because etong kaibigan namin na ito, mahaba-haba na po yung sufferings niya. Hindi lang physically, but mentally and emotionally. At hindi namin alam kung paano kami tutulong doon. Kami nila, Pastor Boyat ng Pastoral Group, Pastor Jonathan, hindi namin alam kung paano kami tutulong. We can only do so much. Kumbaga, hindi natin alam kung paano tayo tutulong. Hindi natin alam kung paano tayo magiging dahilan para maka-release ng kung anumang pressures na nararamdaman ng bawat isa sa atin. Pero yung mga mumunting paraan ay maaaring makapagdulot ito sa kanya relief. Hindi man bigla niyang makalimutan, lahat. But the thought na merong mga kapatid, mga kaibigan na nakakaalala, nag-stay, ng positive words, encouragement, ay maaaring magbigay ng relief sa kanya. Makapagpahinga ang isip, makapagpahinga ang puso, makapagpahinga ang katawan. And then, unti-unting makarecover hanggang makita na natin uli ang lubusang kaligayahan at kalusugan ng kanyang katawan. Purihin ang Panginoon, nagbibigay sa atin ng pangunawa at care sa bawat mananampalataya. Malaking kinalaman po noon, mga kapatid, sa minsaheng tinatalakay natin while we are seeing the life of Joseph, na nabatbat siya ng matitinding sufferings sa buhay. Mahaba, madaming matitinding sufferings sa buhay. Pero nakita natin kung paano gumawa ang Panginoon. And in the end, nandito na nga tayo sa panahon kung saan nakikita natin yung buhay ni Joseph na dinala na siya ng Lord sa prominence. Siya na ngayon ang nakapangyayari. Dati ang buhay ni Joseph, sunod-sunuran siya sa kung ano lang ang idikta ng nasa paligid niya at wala siyang kayang gawin. Joseph was so helpless
na kung anong gusto ng mga kapatid niya, kung anong gusto ng kanyang master, kung anong gusto ng warden sa kulungan, ay sumusunod lang si Joseph. Mahabang panahon yun. But we have seen the faithfulness of God to His promises. At yun ang gusto natin makita. Kapatid, may pag-asa ang buhay. Gaano ka man nalulog mo, gaano man parang nakikita mo na wala nang mangyayari, gaano man ang nakikita mo ganoon sa buhay. Kapatid, take heart. May pag-asa, sapagkat anak ka ng Diyos. At nangako siya sa iyo. At hindi siya sinungaling. Gaganatin niya, tutuparin niya kung ano ang kanyang pinangako. So magpapatuloy po tayo mga kapatid sa mensahe ng Panginoon, God's redemptive plan. The story of Joseph, part 7. Ang title po nito mga kapatid is Trembling Before God. Because the text that we will discuss today ay text po patungkol sa ano na bang nangyayari sa kanyang mga kapatid ni Joseph, habang si Joseph ay nasa prominent position na ngayon. Okay, nag-change na po yung status ko. Dati, ang nakapangyayari ay ang kanyang mga kapatid. Ito na yung panahon, after 22 long years, hindi po mabilis kaya dinidetalya natin Hindi po mabilis na napunta ng prominence si Joseph. 22 long years po yun na suffering. Nagsimula ang kanyang suffering from age 17, ngayon nasa prominent position siya at mamimit na niya ang kanyang mga kapatid when he was 39 years old. So that is 22 years gap between. Okay, ang ating pong teksto mga kapatid ay Genesis chapter 42 verses 25 to 38. And we will read. Okay, bago natin basahin mga kapatid, bigyan natin ng konting background sa pinag-aralan natin dati. Ano ba yung nauna dito sa babasahin natin na ito? So nagsimula na po ang famine. The famine began because the 7 years of abundance came to an end. Tapos na yung kasaganan, dumating na yung interpretasyon ng dream ni Joseph na 7 years of famine, paggutom na. So there was grain. Ang inimbak nila ay grains. Hindi yung mga meat or anumang produkto, yung grains, kasi yun yung pangunahing pagkain nila. So there was grain in all other land except in Egypt. There was no grain pala. There was no grain in all other land except in Egypt. Sa Egypt lang merong grain because Joseph was there. Tandaan niyo, ang anak ng Diyos, kung saan nandun siya, nandun ang favor ng Diyos. Okay? Ang favor ng Diyos sumusunod sa kanyang elect. Pastor, bakit sa atin yung pinag-uusapan natin sumusunod pala? Pakinggan natin mabuti ang istorya para mailulocate natin ang paggawa ng Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang elect. Okay, so there was no grain in all other land except in Egypt because Joseph was there and the favor of God was with Joseph. Joseph opened the storehouses of grain nung famine na and sold grain to the Egyptians, and all other countries came to Egypt to buy grain from Joseph. Kasi, mga kapatid, sinadya ng Lord yun. He has done that on purpose. Listen very carefully. Ginawa niya yun on purpose kasi tutuparin niya yung panaginip na binigay niya kay Joseph. Ano yung panaginip na binigay niya kay Joseph? Ang kanyang mga kapatid ay
magsasubmit o luluhod or magbabow down sa kanya. This is the time. But 22 years ang nagdaan. Hindi ganun kabilis. Okay? So Jacob and his sons also experienced the famine. Imagine that when the 7 years of abundance came to an end, 2 years muna uli ang hinintay kasi maaaring may mga stock pa ang bawat isa. So 2 years muna uli ang hinintay bago na ubusan lahat. Okay? Nung ubus na lahat, Jacob and his sons also experienced the famine, so they have no choice but to go to Egypt and buy food to eat. Pero sino nasa Egypt? Si Joseph, siya ang governor. Joseph met his brothers. The first time he met his brothers in 22 years since they sold him to slavery. So nakita na ang mga magkakapatid. Joseph recognized them, but his brothers did not recognize Joseph. Okay? Ibang-iba na si Joseph. Ibang-iba na itsura niya, Egyptian ang mukha niya, iba rin ang pangalan niya. Anong pangalan niya yung tipo? Sapenat Panea, ang pangalan niya. Hindi Yosef, kundi Sapenat Panea. And then, Joseph did not reveal himself to them. Yet, hindi siya nagpakilala muna. Because Joseph had to learn more about them before he will finally make himself known to them. At babasahin natin ang kasunod. Genesis chapter 42 verses 25 to 38. And let us read. Joseph gave orders to fill their bags with grain, to put each man's silver back in his sack, and to give them provisions for their journey. After this was done for them, they loaded their grain on their donkeys and left. At the place where they stopped for the night, one of them opened his sack to get feed for his donkey, and he saw his silver in the mouth of his sack. Okay? Nagpunta sila sa Egypt para bumili ng grain. Pinagbilan naman sila ni Joseph, pero yung pinambayad nila ay ibinalik ni Joseph sa bawat sako ng kanyang mga kapatid nang hindi nila nalalaman. So nung nalaman nila, verse 28, "My silver has been returned," sabi ng isa. He said to his brothers, "Here it is in my sack." Their hearts sank, and they turned to each other trembling and said, "What is this that God has done to us?" Imbis na matuwa, dahil parang nalibre nila yung grain, imbis na matuwa, dahil nandun yung kanilang mga binayan, nakaramdam sila ng matinding takot. Bakit? Because Joseph was very mean to them. At sinasabihin sila na, "Mga spies kayo. Pag nalaman ko mga spies kayo, patay kayo sa akin." Yun si Joseph sa kanila. The first time they met. Okay, patay kayo sa akin. Kaya alam nila na very rude yung governor ng land. Kaya nung nakita nila na nasa kanila ulit pinambayad, maaring naisip nila, patay tayo. Kawawa yung kapatid natin na naiwan. Sila yung naiwan, yung people. Simeon, yung pangilang kapatid nila yon, pangalawang kapatid. Naiwan si Simeon doon. Patay tayo. Sabi dito, "What is this that God has done to us?" Verse 29, "When they came to their father Jacob in the land of Canaan, they told him all that had happened to them. They said, 'The man who is Lord over the land spoke harshly to us and treated us as though we were spying on the land. But we said to him, we are honest men. We are not spies. We were 12 brothers, sons of one father. One is no more, and the youngest is now with our father in Canaan.
Then the man who is Lord over the land said to us, "This is how I will know whether you are honest men. Leave one of your brothers here with me, and take food for your starving households, and go. But bring your youngest brother to me, so I will know that you are not spies, but honest men. Then I will give your brother back to you, and you can trade in the land." Verse 35, as they were emptying their sacks, there in each man's sack was his pouch of silver. When they and their father saw the money pouches, they were frightened. Okay? They were frightened. Imagine mga kapatid, ito na yung time, after so many years, ito yun na yung time na tatrabahuin ng Lord ang kayabangan ng kanyang mga kapatid. So listen very carefully. Maybe in our minds and in our hearts, para tayong mga proud na kayang-kaya natin, that we can get away with anything we want. We have done the sins that we have committed. Maybe naisip natin yun, we can get away with that. Wala namang nakakalam, wala namang nangyayari. Ang tagal-tagal na, walang consequence. Listen very carefully. Okay? Verse 36, their father Jacob said to them, "You have deprived me of my children. Joseph is no more, and Simeon is no more, and now you want to take Benjamin. Everything is against me." Then Reuben said to his father, "You may..." Sino nagsasalita? Reuben. Okay. Then Reuben said to his father, "You may put both my sons to death, if I do not bring him back to you. Entrust him to my care, and I will bring him back." Sino si Reuben? Panganay. Sabi niya, "Ama, sige, akong bahala. Ibibigay ko sa iyo ang dalawa kong anak na lalaki. Patayin mo sila kung hindi ko may babalik sa iyo si Benjamin." Okay, very confident. Pero tingnan mo sinabi ni Jacob. But Jacob said, "My son will not go down there with you." Reuben, although he is the firstborn son, sa istorya, nawalan ng reputasyon si Reuben kay Jacob. Bakit? Supposedly, Reuben is responsible for all his siblings because he is the eldest. Pero nawalan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Wala ng reputasyon si Reuben sa kanyang ama. Ano? Parang sa background, hindi mo nga napangalagaan si Joseph. Ngayon, may pagkakatiwala ko sa iyo si Benjamin at ipapalaro mo pa ang dalawang anak. Bakit ko naman papatayin yung dalawang mong anak? Parang gano'n. So, tingnan natin mabuti. Mga kapatid, kapag binigyan ka ng responsibility at hindi ka marunong manindigan sa righteousness, sa katotohanan, nawawalan ng saysay o kapangyarihan ang salita mo. Okay? Because hindi tumindig sa katuwiran, hindi tumindig sa justice ang kanilang panganay na anak nung inaalipusta ng kanyang mga kapatid. Sino? Si Joseph. Kaya kahit na anong pagyayabang ang sabihin ni Reuben, akong bahala, wala na itong reputasyon sa kanyang ama. But Jacob said, "My son will not go down there with you. His brother is dead, and he is the only one left. If harm comes to him on the journey you are taking, you will bring my gray hair down to the grave in sorrow." Okay? So, after meeting his brother, for the first time in 22 long years, Joseph had learned some information about his household. Kaya hindi siya nagpapakilala kaagad.
Kasi matagal nang nagdaan, inaalam niya, buhay pa kaya ang ama ko? Ano nang nangyayari sa aking pamilya? Ito kayang mga manloloko kong kapatid ay mga nagbago na. So he had to learn some informations about his household, about his brothers, and their father, who was still living in the land of Canaan. So Joseph, with God's wisdom leading him, did not yet feel the need to make himself known to them. Hindi pa nilalagay ng Diyos sa puso at isipan ni Joseph na kailangan na kaagad niyang magpakilala. Why? Why? Because God's plan must not be short-circuited. May plano ang Diyos. Siya ang nakapangyayari. Siya ang nag-orchestrate. Minsan, mayabang tayong unahan yon. Pero hinahayaan natin ang Diyos na mag-orchestrate. May mag-orchestrate? Mag-manage ng mga sitwasyon. Kung paano niya palalabasin ang kanyang layunin, ang kanyang plano. God's plan must not be short-circuited by man. God must skillfully carry out the details of His plan for His ultimate goal. Okay? Kaya tayo mga kapatid, ang kapal-kapal ng Biblia, inuunti-unti natin. Inaalam natin yung detalye. Dahil sa pamamagitan ng mga detalye, napapanood natin o nababasa natin, nauunawaan natin kung papaano ang Diyos ay napakainam magtrabaho sa detalye ng ating mga buhay. Huwag ka masyadong maraming question mark sa Diyos. Hayaan mo siyang trabahuin. At napakahusay niyang magtrabaho sa buhay natin. Just trust Him. Sa way na tinatahak mo, kapatid. So, this text in Genesis chapter 42 verse 25 to 38 shows how God started to work out and prepare the hearts of Joseph's brothers. Kasi itong binasa natin na ito, teksto to para sa kanyang mga kapatid. Hindi muna tatalon doon kay Joseph. Joseph's brothers, for them to understand clearly and submit willingly to God's plans and purposes regarding their lives, regarding the future of Israel. Okay? Sa una, parang nakikita natin mga kapatid, dapat matuto tayo dito. Sa una, parang nakikita natin, may bida at may kontrabida. Sa una, parang si Joseph lang ang bida at puro kontrabida ng mga kapatid. Okay? Kung tayo ay mainipin sa pagbabasa at madaling magsawa, maaring huminto tayo sa pagkaunawa na everything is about Joseph only. Not about Israel, not about his brother, but about Joseph. But no! Kung papatuloy nating mabuti, ang lahat ng istorya, hindi lang sa Biblia, kundi sa bawat isa sa ating mga kapatid, ay nakapaloob sa grand plan ng redemption ng Diyos. Ginagamit niya ang istorya ng bawat isa para ipaunawa sa mga hindi pa nakakaalam kung ano ang kanyang planong kaligtasan. Okay? So it is important for the people of God to realize and accept that everything in this life is about God. It's not about Joseph.
Not about Jacob, not about Isaac, his father, not about Abraham, their lolo, grandfather. It's about God. It's about His plans and purposes na kailangang makita natin ng malinaw. Sapagkat pag nauunawaan natin ng malinaw, mga kapatid, anuman ang kinakaharap natin sa mundong ito, ang natutunan natin at nalalaman natin mula sa purpose ng Lord, ang magbibigay liwanag sa atin para matanggap natin at magtagumpay tayo sa lahat ng ating kahaharapin. Okay? It is important for the people of God to know His plans and purposes. And He will work all things together to accomplish His goals, including you, including the details of your life story. Okay? Baka hindi mo alam, may tumitingin sa'yo. At sa pagtingin nila sa'yo, may natututunan sila about God. Paano nagtatrabaho ang Diyos sa buhay mo? Baka hindi mo alam yon. Kaya meron tayong obligation. Sabi natin nung Thursday, we have an obligation to live according to the Spirit. Because our life ay ginagamit ng Diyos. Ang ating mga buhay ay ginagamit ng Diyos sa mga taong nanunood sa atin. Kagaya kung papaano tayo nanunood ngayon habang sinasalaysay natin ang buhay ni Joseph. Okay? So let's see. Tignan natin. Let's see how God worked out the proud hearts of Joseph's brothers and turned it on to total submission to His will, to His plans and purposes. Anong nangyari mga kapatid sa kanyang sa mga kapatid ni Joseph? Okay, ang title natin is Trembling Before God. Kapatid, kailangan naiintindihan mo, wala kang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Gaano ka man kapogi, gaano ka man kaganda, gaano ka man katalino, gaano ka man kamacho, gaano ka man kaganda ang katawan mo, gaano ka man ka-flawless, gaano man karami ang pera mo, wala kang may pagmamalaki sa Diyos. Isang araw, gagamitin niya ang buhay mo sa ayaw mo at sa gusto mo. Whether you will be used as the object of blessing or object of His wrath. Ano yung wrath? Poot. Huwag mo sabihin, I can get away with everything that I have done. Gagawin ko lang kung anong gustong gawin. Walang pwedeng gawin sa akin ng Diyos. No. Matuto tayo sa history ng mundo. Walang taong namayagpag na hindi bumagsak. Walang kaharian na namayagpag na hindi bumagsak. Walang imperyo na namayagpag na hindi bumagsak. Egypt, ito pinag-aaralan natin. Egypt, Assyrian, yung kay Nebuchadnezzar, ano yan? Babylonian, Persian, Media, Grecian, Romans, ano pa? Yung kay Genghis Khan, Mongolians, Ottoman Empire, European empires, ano bang empires?
Ngayon, merong imperyo ngayon, America. And we are seeing America declining. Dahil ang morality nila hindi na nakatutok sa Diyos. Okay? So let's see how God worked out the proud hearts of Joseph's brothers and turned it on to total submission to His will. Okay, trembling before God. Makikita natin dito. Tatapusin lang natin yung dalawang point. Tatlong point to. Makikita natin dito yung sovereign will of God. His sovereignty. Ang Diyos natin, ang siyang nakapangyayari. Walang bagay na mangyayari na hindi mag-aaler sa kanyang sovereign will, sa kanyang sovereignty. Okay? At meron tayong makikita dito na tatlong will ng Lord. Una, yung kanyang permissive will. Yung mga maraming questions sa ating isipan, bakit nagkaganon? Bakit nagkaganon? Bakit hindi pinigay na ng Diyos? Bakit hindi siya yung mga ganon? Permissive. Bakit nangyayari ito? Bakit nangyayari yan? Bakit nagkakagera sa Russia? Bakit inaalipos ang mga tao? Bakit nagkakagera sa Israel? Bakit inaalipos ang mga Palestinians? Yung mga ganong question na wala man tayong mailabas na sagot. Pero kahit papano, sa pamamagitan ng pag-aaral natin, pagbabasa natin ng kanyang salita, meron tayong mga clues. Because we cannot learn all the counsel of God. Yun ang katotohanan. Masyadong maliit ang utak natin para isaksa ang kalakihan ng karunungan ng Diyos na ginagamit niya para ilagay sa order, hindi lang ang buhay mo, kundi ang buong sang-universo. Ganon katindi ang utak ng Diyos. Kaya hindi mo makakarga ang utak ng Diyos. Kaya nagkakasya lang tayo sa kung anong nilabas niya. Yun lang pinag-aaralan natin. Okay. Point number 1. In God's permissive will, He is allowing you to take pride in your strength, in your abilities, in your credentials, in your status, to exploit and harm those people subjected to you. Ganun ang nakikita natin sa mundo. Kung sinong matalino, kung sinong may kapangyarihan, kung sinong maraming pera, kadalasan sila yung naghahari-harian at sila yung gumagamit sa mga taong nasa ilalim nila. Okay? At in God's permissive will, hinahayaan niya yung mangyari. He allowed you to harm those people subjected to you as if you can act as God to them, to lord over them, and to do anything you want with them. This is what Joseph's brothers did to him. Okay? Ito yung nakita nating ginawa. Kasi kinakatas natin dito mga kapatid, kung paano tinrabaho ng Diyos ang mga kapatid ni Joseph na isang araw ay willingly magsasubmit sa kanyang plano, sa plano ng Diyos. Okay? Una, hinayaan ng Diyos na gawin nila kay Joseph kung ano yung inaakala nila tama sa isip nila. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan, pagiging matanda. Ginamit nila ang kanilang lakas para gawin kay Joseph kung ano yung gusto nilang gawin kay Joseph. So this is what Joseph's brothers did to him. They talked bad about Joseph. They laughed at him. Pinagtatawanan nila siya, si Joseph. They insulted him. They planned to kill Joseph. And then they sold Joseph to slavery. As if they had the right to do anything they want to Joseph. Di ba? Nung sabi nila, ito na, here comes the dreamer. Ayan na si Joseph.
ang mapanaginipin, here comes the dreamer, tawanan sila, tawanan. Then nang dumating na, o kunin yan, ihulog niyo yan dito sa sa sister, sa balon. At inulog nila si Joseph sa balon. Tawanan sila, tawanan, parang kayang-kayang lang gawin kung anong gusto nilang gawing masama. Tawanan sila. Pagkaya rin lang ihulog, sabi nila, sige, labas na yung pananghalian, magkainan tayo, na parang wala silang ginagawa masama. Hinahayaan ng Diyos. Sa isipan ni Joseph, parang nag-iisip siya, Teka Lord, ba't akala ko ba, magbabaw sa akin itong mga to. Ba't ginagawa nila sa akin kung anong gusto nilang gawin at wala akong magawa? So, hinayaan ng Diyos na mangyari yun. And they seem have done the right thing to Joseph because tumagal na ang panahon, pagkaya rin lang ibenta si Joseph, it has been 22 years now na hindi sila dinadalaw ng consequence sa ginawa nila kay Joseph. So in their minds, they are thinking they have gotten away with the sins they have committed with Joseph. Parang, tama tayo. Nadali natin si Joseph. Ngayon, sa mga mata ng ama natin, tayo na ang bida. Wala na yung nagbibida-bida. Maring ganon ang tumatakbo sa kanilang mga isipan. Hindi sila dinadalaw ng consequence sa napakatagal na panahon. So, inalaw ng Lord yun in His permissive will. Bakit? Matutunghayan natin mamaya. And then point number 2, in God's intentional will, He allows things to tarry. Or another term ng tarry, to delay. Ano yung dinidelay niya? Ano yung dinidelay ng Diyos? Yung judgment ng mga kapatid ni Joseph. How many years lang nagdaan? 22 years na walang consequence sa ginawa nila kay Joseph. Inaalaw ng Diyos na mag-delay yung judgment na gagawin niya. He allowed things to tarry. At tumatagal na ito. He allowed His judgment on things because, mga kapatid, our God, our Lord, He is skillfully and thoughtfully put with all the complexities that is happening, the pieces together. Yung detalye, binubuo ng Diyos. Okay? Kaya gumagamit siya ng normal sa atin sa haba ng panahon. He's putting the pieces, all the pieces together, which He needed to accomplish, to fulfill His purposes and His plan. Okay? Kasi sa 17 years old ni Joseph, hindi pa siya pwedeng tumayo bilang governor ng Egypt. Nangangailangan siya ng mahabang panahon para itayo siya ng Lord bilang prominente sa Egypt. Kaya nung tumayo na si Joseph sa Egypt, ilang taon na siya? 30 years old. 30 na. Kasi nagsimula yung abundance, yung dream, nung 30 siya. So 9 years na siyang nagre-reign bago pa niya na-meet yung kanyang mga kapatid. He was 39 years old when he met for the first time in 22 years his brothers. Okay? So Joseph had to wait for 22 long years, most of which while he was suffering from injustices and unfavorable circumstances. Habang dumaranas siya ng mga kapaitan sa buhay, yung tinagal-tagal na yun. While his brothers, his big brothers, seemed to have a relaxed life. Wala pa kasing famine yung panahon na yun. Wala na si Joseph, wala na yung kumukulit sa kanila. Relax lang, mukhang relax lang kanilang buhay. For 22 years. They seem to have a relaxed life. And sin got away with the sin they had done to Joseph. Okay? Tignan mo, walang Diyos,
Magagawa natin kung anong gusto natin gawin. And we can get away with our sin. Gawin lang natin ang gawin. Enjoy lang natin ang enjoy. What happened to Joseph and his brothers within that 22 years period, we know that seemingly it is unfair. Okay? Si Joseph, siya ang righteous, pero siya ang nagdurusa for 22 years. Ang kanyang mga kapatid, sila yung mga crooked, pero sila yung nakarelax for 22 years. It seems unfair. And God seemed forget doing His righteous things. Parang, pwede kang magtanong, bakit ako nandito? Bakit parang hindi mo sinasayos, bakit walang justisya na nangyayari? Sapagkat napakatagal na. The truth is, God intentionally allowed things to happen to prepare Joseph for prominence. Huwag ka masyadong nagpo-question sa mga nangyayari sa buhay. Kung ikaw ay mag-aaral, kung ikaw ay nasa school, at kulang-kulang ang baon mo, wala kang minsang pamasahe, wala kang minsang pananghalian, pero nag-aano ka, nagpupunyagi ka, walang maibigay si nanay, walang maibigay si tatay, walang maibigay si kuya. Pero ikaw nagpupunyagi ka kasi gusto mong makatapos. Huwag ka masyadong nagpo-question sa isipan mo. Hayaan mo nang tumakbo ang istorya. Because God is preparing not only your mind, but your heart. Maaring darating ang panahon, gagamitin ka niya sa mga taong daranas rin ng dinanas mo. Okay? Kami po nung nag-aaral kami, 8 kami. Kami mga panganay. Mula sa panganay hanggang sa akin. Pang-4 po ako eh. Papasok po kami, wala pong mga service. Yung mga tricycle na magdadala at hahatid, magsusundo. Papasok kami sa school, ang lalakarin namin, kaya niyong imagine ito eh. Kung alam niyo yung Tinejero Elementary School, yung malapit sa BGH, di ba? Tinejero Elementary School sa Tinejero, hanggang dun sa Jollibee Highway sa Balanga. Ganon kalayo yung bahay namin sa Tinejero. Okay? Kami naunang 4 na panganay, mga kapatid. Papasok kami sa eskwela, kadalasan, hindi nag-almusal. Walang baon. Ibig sabihin, walang merienda. Lalakad kami. Si Pastor Doy, ang bag ni Pastor Doy, fishnet. Okay? Bakit fishnet? May mga baon na kung hindi kasoy, bayabas, or taramindo, sampalok. Baon ko yan. Bakit? Meron akong mga kaklaseng patay na patay sa mga prutas na ibebenta ko sa kanila yan. At nagkakaroon ako ng bawang. Wala po akong bag. Wala kaming pamasahe. So makakarating kami ng school, ako makakapagbenta, magkakaroon ako ng pera. Minsan maibabahagi ko sa mga kapatid. Okay? So, uuwi kami ng tanghali dahil wala kaming baon, lakad uli. Ganun kalayo Pagdating namin sa bahay, walang pananghalian. Anong meron? Kamoting kahoy. Okay? Baka kasi iniisip nyo, awang-awa na kayo sa sarili nyo ngayon, lalo na sa mga young people. Baka awang-awa na kayo at sasabihin nyo sa sarili nyo, ayoko na, hindi ako binibigyan ng baon ni tatay, ni nanay. No. Magtiyaga kayo. And then pagkatapos ng pananghalian, kumain ng kamoting kahoy, babalik sa hapon, lakad uli. Walang merienda na sa hapon, uwi uli, lakad uli. Most of the time, ganun po ang buhay. Pero sa 8 naming magkakapatid, tapos po kaming lahat. At ang panganay naming lalaki, siya po ang tawag doon, campus director ngayon ng BPSU Balanga. Si Kuya. Si Kuya po, nakita niyo maliit siya, lumiit siya kasi wala naman kaming gripo. Wala rin kaming CR.
Wala rin kaming stove. Ano kami, gatong. Si kuya namin, dahil siya ang big brother, siya po ang nangangahoy sa gubat, siya rin ang nag-iigib sa umaga. Gigising na umaga, pupunuin yung 2 drum namin. Pero siya ang campus director ngayon na BPSC. Ganun po ang buhay. Pero hindi namin nakikitang parang kawawa. Kasi buti noon walang masyadong comparison. Dahil walang Jollibee, walang cellphone. Ganun noon, napakasimple. Pero nag-survive. Sinurvive kami ng Panginoon. Kaya sa mga young people, mga kapatid, huwag masyadong maangal sa buhay. Hayaan nyo lang tumakbo, magdire-diretso kayo. Isang araw, arkitekto na si Marlo. Pangilang na si Marlo? Pang 4th year na niya. We know the struggles of our brethren. Nakikita natin yun, nagsishare sila, may struggle sila. So may mga kapatiran dito, nalalaman ko rin kapag may mga excess, tumutulong sa mga kapatid na nag-aaral. Masarap yun sa atin. Sa araw makikita natin yung kapatid, nasa prominence na, at naging kabahagi tayo. Okay? Nagre-review si Nico, may kapatiran dito, kaibigan ko na nagbibigay ng 1,000, 2,000 para sa review niya. Hindi nakakaalam yun, hindi nalalaman ng lahat, pero sekreto, pero may nangyayaring ganun sa church natin. Kaya natututunan nating magmahal tayo sa isa't isa at hindi tayo humulagpos sa kayabangan pag nandun na tayo sa prominence. Then nakaranas tayo ng sufferings at naranasan natin yung paglingap sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga kamay na nandito sa ating church. Okay? So what happened to Joseph and his brothers within that 22 years period seemed unfair, and God seemed to forget doing His righteous thing. The truth is, God intentionally allowed things to happen to prepare Joseph for prominence. Through all the trainings and experiences he could get from his long time of sufferings and affliction na ang Diyos din ang may lagay. It is also true, my dear brethren, that God intentionally allowed the brothers of Joseph to relax, to take pride on themselves, on their abilities, to take pride on their strength, for them to be caught unprepared when the time of God comes. Okay? Hinayaan niyang lumutang sila, magpalutang-lutang sila sa kanilang kahambugan, kayabangan, kasi piniprepara ng Diyos na pagdating ng panahon ng kanyang judgment, they are unprepared. Kagaya ng nangyari ngayon sa famine. Mayayabang sila, wala silang magawa. Ang sabi ng kanilang ama si Jacob, anong pinagtitingin-tinginan niyo? Mamamatay tayo sa gutom kung nagtitingin-tinginan kayo. Pumunta kayo sa Egypt. Nabalitaan ko, mayroong pagkain doon. Bumili kayo doon. Sabi ni Jacob, di ba, nung nakaraang linggo? Kasi wala silang magawa. They are caught unprepared because hindi binigay ng Lord ang wisdom sa kanila. Kanino binigay? Kay Joseph, na seemingly nahihirapan ng matagal for 22 years. Okay? So, for God, it is also true that God intentionally allowed His brother to relax and take pride on their abilities for them to be caught unprepared to what will happen and to fall helplessly at the mercy of Joseph's God-given authority. Ito na yung panahon na yan. Ito na mga kapatid. Si Joseph na ibinenta nila, hindi nila alam, kanan na patay na. Si Joseph pala yung darat na nila
sa land, sa lupa, kung saan kailangan nilang bumili ng pagkain para mag-survive. Hindi na silang mag-uutos kay Joseph ngayon. Eto na yung time, natuto pa rin ng Diyos na totoo ngang luluhod sila sa harapan ni Joseph. Okay. By God's intentional will, Joseph's brothers rattled and trembled at their feet to God's sovereignty in this situation. Wala na silang kalaban-laban. Nilagay na sila ng Lord sa pagkakataon na maninikluhod talaga sila at magmamakaawa kay Joseph. They fully realized now that they were being haunted by their past unconfessed sin. They realized now that they did not really get away with their sin. Imagine, mga kapatid, for 22 years, tinatago-tago nila ang kanilang ginawa. Even their father Jacob. Hindi alam ni Jacob kung ano talagang nangyari sa anak niya kay Joseph. Bagamat tumututol si Reuben, hindi rin nagko-confess si Reuben. Kaya nawalan siya ng reputasyon eh. Panganay siyang kapatid, pero wala siyang reputasyon. So matagal na, hindi pa rin nagko-confess si Reuben. Hindi alam ni Jacob kung ano nangyari. Pero ito na yung panahon. Dumating na yung time na ilulutang ng Lord kung ano yung kasalanan ng kanyang mga kapatid. Be warned, my dear brother. Matuto tayo sa kung anong nangyari sa mga kapatid ni Joseph. You cannot keep your sin forever. Tandaan niya. Baka nag-iisip kasi kayo na walang nakakakita. I will keep on doing this. Wala namang nakakakita. At di naman ako papaluin ng Lord. No? You cannot keep your sin forever, even though no one in this planet Earth knows what you have done. Even though no one in this planet Earth knows what you have done. Kahit walang nakakakita. God knows. And He will not keep silent forever. 22 years? Matagal? Pero ito na. Gagawin na ng Diyos na maninikluhod sa harapan niya ang mga nagkasala, ang mga kapatid ni Joseph. You must think very, very hard, especially young people. Huwag masyadong magpapadala sa emosyon. Mag-isip ng mabuti. Kadalasan mga kapatid, young people, pag nagawa mo na, hindi mo na may babalik pa. Kaya mag-isip ng mabuti. Huwag ang tawag doon, magpa-hinuhod, magpa-overcome sa emosyon, sa galit, sa lust. Yung parang gustong-gusto mo na agad, susungguban ko na to. Mag-isip ng mabuti. Think very, very hard before committing mistakes, before committing sins. Huwag mong sabihin sa sarili mo, kapatid, na walang makakaalam. You never say that. No one will ever know what you are doing in secret. Wala naman nakakaalam. Buksan ko muna to. Mag-isa lang ako sa kwarto. Gawin ko muna to. Wala namang nakakakita. Huwag kang magpaloko sa diablo. Totoo bang walang nakakakita? Totoo ba? The Bible explains very clearly that we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Nabasa niyo na yan?
Kinakanta ni Pastor Boyet yun. Surrounded by so great a cloud of witnesses. Kapatid, baka naisip nyo, yung reality TV lang sa screen yung napapanood nyo, na parang, pag may reality TV, nakikita natin kung ano mga ginagawa nila. Dahil may satellite na nakafocus sa kanila. Ang mo isipin, walang nakakapanood sa'yo. Kapatid, we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Our lives are in reality TV in heaven. Okay? Buksan yung isipan niyo mga young people. Huwag niyo sabihin mo na nakakakita sa ginagawa natin. Ang buhay natin ay reality TV sa langit. In a much, much bigger screen. And billions of angels are watching. Pinapanood ka, kapatid. Kung anong ginagawa mo sa kwarto mo, pag mag-isa ka, pinapanood ka. Pag mo sabihin mo lang nakakakita. Huwag mong sabihin hindi susuklian ng Diyos ang ginagawa mo. Bakit pinapapanood ng Diyos? Ngayon nga, pinapanood natin yung buhay ni Joseph. Inalaw ng Lord na mapanood natin ang buhay niya. Inaalaw ng Lord na mapanood natin. Bakit? Wala siyang ibang paraan para ipaunawa sa atin. Kung sino siya, kung anong plano niya, kung anong layunin niya, kundi sa pamamagitan din ng mga buhay natin. Tandaan mo yan. Kaya anong gusto mo? Magamit ka ba sa blessing o magamit ka sa curse? Ipapapanood ng Diyos, hindi lang sa atin, kundi sa langit. Kapatid, sa langit, hindi nila alam ang ibig sabihin ng kasalanan. Okay? Saan nila natututunan? Sa atin. Tinuturo ng Diyos sa pamamagitan ng istorya na nangyayari dito kung ano ibig sabihin ng kasalanan na dinala ni Satanas sa sanlibutan. Pinapapanood niya. Bakit? Kailangan maunawaan ng unang creation bakit masama ang kasalanan. At bakit niya huhusgahan ang mga naunang anghel sa langit. Papakita niya gaano karimarim yun sa pamamagitan ng mga buhay natin. Bakit niya huhusgahan si Satanas, ang kanyang mga kampi at ang mga taong tinutokso niya at natutokso niya. Okay? God is using our stories in this life to explain His ultimate will in heaven. So don't say na walang nakakakita. Manonood muna ako nito. Gagawin ko muna yan. Maglalaro muna ako ng ganito. Wala man nakakakita. Don't ever say that. He will use your life, sabi doon, to explain everything. Why is Satan deserving to be judged? Why is he deserving to be condemned? What is sin? What is the devastating result of sin? I-explain niya yun, hindi lang sa atin, kundi sa heavenly host para makita kung anong nangyayari. Many angels in heaven are rejoicing when you are doing the right thing. Okay, dahil pinapanood ka ng langit, pag gumagawa ka ng mainam, anong sabi ng Biblia? Pag may isang kaluluwang nagbalik loob sa Diyos, anong sinabi ng Biblia? Okay. Ibig sabihin may nanonood. Pag may isang tao nagbalik loob at gumawa ng mabuti, nagbalik loob sa Diyos, ang sabi ng Biblia, libo-libong anghel sa langit ang nagkakasiyahan. Ibig sabihin, may nanonood sa atin.
At pag gumagawa ka ng masama, kapatid, so many angels in heaven are rejoicing when you are doing the right thing. And also, many angels in heaven are sad and they are crying when you are doing the wrong thing. Bakit? Which they know will bring harm to the glory of God. Tandaan natin yan ha, maging maliwanag sa atin yan. Para hindi tayo maging malaya. Kasi baka malayang-malaya tayo pag walang nakakakita. Dito, hindi ka makabasag tingnan dito. Oh Lord, hindi ka makabasag tingnan. Pero pag mag-isa ka na, maldito ka, ginagawa mo na kung anong gusto mong gawin, akala mo hindi nakikita. Nakikita. At ang nakikita sa iyo ay nakakaapekto sa gloria ng Panginoon. Kahit sikreto man yan, o anong tawag doon? Lantaran. Okay? So yung mga kapatid ni Joseph, akala nila, nakawala na sila sa kung anumang maling ginawa nila. But this time, in this story, dahil alam ng Diyos at nakikita sila ng Diyos, gagamitin ng Diyos kung ano man ang istorya ang mangyayari sa kanila. They are trembling in the presence of Joseph and of God at this moment. Pero may susunod na istorya. Hindi tayo natatapos sa condemnation ng mga kapatid ni Joseph. Meron pa rin mas ultimate plan sa kanilang ginawang masama. Okay? At tutunghayan natin yon sa susunod nating pag-aaralan. Magtatapos tayo sa ating food for soul. Yan. In God's permissive and intentional way, He may allow things to happen. He delays His judgments because through long sufferings and afflictions, He is preparing the righteous for heaven. Okay? And in continued haughtiness and disobedience, He will send the wicked to hell. Okay? Kung may isipin na tuloy-tuloy kang gumagawa ng masama at walang mangyayari, maybe, hindi ka na binibigyan ng tawag doon? Maybe hindi ka na binibigyan ng hindi na naaantig ang iyong damdamin sa masama. Kasi nakaprepara ka na, piniprepara ka na para maranasan ang impyerno. Huwag kang pumayag na gano'n. Huwag kang pumayag na tuloy-tuloy ka sa ginagawang masama at parang hindi ka na natitina. You must learn that maybe God is, kagaya ng nangyari sa mga kapatid ni Joseph, akala nila walang judgment na mangyayari, akala nila walang consequences, pero darating ang panahon na i-judge ng Panginoon kung ano man ang masamang ginawa. Okay? Naway matuto tayo mga kapatid sa natunghayan nating istorya ng mga kapatid ni Joseph. Tayo po'y magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama naming dakila. Salamat po sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng interes sa pagsubaybay po sa buhay ni Joseph, ng kanyang mga kapatid, at sa iyong plano na kaligtasan. Ama, alam namin na ang mga kapatid ni Joseph ay nagkaroon ng mga pagkakamali. Subalit, masarap ding isipin, Ama, na bagamat nagkamali ang mga kapatid ni Joseph, meron kang ultimate plan why you are allowing those bad things to happen to them by your permissive will. Salamat, Lord, at binibigyan mo kami ng kaunawaan hindi lang sa mga naunang istorya, kundi sa patuloy na pagtugaygay sa istorya. At nakikita namin that you are sovereign and in control of everything at dadalhin mo sa kaayusan
ang lahat ng bagay para sa ikabubuti ng mga taong hinirang mo. Salamat, Lord, sa patuloy na pangunawa. Salamat, Lord, sa patuloy na enlightenment sa iyong mga plano, lalo na sa plano ng kaligtasan na inihahalayhay mo sa mga istoryang tinutunghayan namin sa Biblia. Ama, ito po ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Naway manatili kami sa paghanga sa iyo, sa paniniwala sa iyo, sa pananampalataya sa iyo, habang sinusundan namin ang planong kaligtasan na inilatag mo sa iyong mga salita. Sa iyo pong papuri, aming Ama. Sa iyo po ang lahat ng pagsamba. Tinataas po namin sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen. Amen.